gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes. It is now 8:50 a.m. That time check was brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right medicines. Bakit right med ang binibili mo? Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin. Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na. Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako. Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med. If symptoms persist, consult your doctor. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ngayon ay nakatutok sa GV Balita Express. Kasama ninyo ang inyong lingkod, Kiko Barako, at syempre kasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy. Kami ang maghahatid sa inyo ng pinakabagong balita at mahalagang impormasyon, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito ang GV Balita Express. oras natin, 10 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Hatid sa atin yan ng Neosep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para sa bilis galing sa sipon symptoms. At dumako naman tayo sa ating headlines balita. DFA, kinumpirmang ligtas ang mga Pilipino sa Venezuela matapos ang magkasunod na malakas na lindol. Senator Kiko Pangilinan kinondena ang maling impormasyon tungkol sa juvenile justice law. BIR, sealed box sa impeachment trial ni VP Sara na nanatiling sarado hanggang sa pagtatapos ng pre-trial conference. DILG, iko-konsidera ang total ban sa marahas na online games. At umpisahan natin mga ka-vibes ang balitaan sa lindol sa labas ng bansa. DFA kinumpirmang ligtas ang mga Pilipino sa Venezuela matapos ang magkasunod na malakas na lindol. Ang detalye ng balita, ibabalita sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Balita Express. Iko, magandang umaga. Kinumpirma nga ng Department of Foreign Affairs o DFA na wala silang naitalang Pilipinong nasugatan o nasawi matapos ang dalawang malalakas na lindol na tumama sa Venezuela. Ayon sa ahensya, patuloy na minomonitor ng Embahada ng Pilipinas sa Bogota, Colombia ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan na rin sa mga Pilipinong nasa Caracas at Barinas upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa ngayon, wala pang ulat ng anumang pinsala o nasawing Pilipino kaugnay ng insidente. Pinayuhan naman ng DFA ang mga kababayan sa Venezuela na manatili sa ligtas na lugar at sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan. Matatanda ang unang tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa kanlurang bahagi ng Caracas na sinundan makalipas ang wala pang isang minuto ng mas malakas na 7.5 na pagyanig. Dahilan upang magdeklara ng state of emergency ang pamahalaan ng Venezuela. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala, Senator Kiko Pangilinan kinondena ang maling impormasyon tungkol sa juvenile justice law. Sa detalye ng balita. GV Balita Express. Kinondena ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Ayon sa senador na pangunahing may akda ng batas, hindi totoo ang pahayag na pinalalaya ang mga menor de edad na nasasangkot sa krimen.
Anya, layunin ng batas na tiyakin ang tamang proseso at pananagutan habang pinoprotektahan ang karapatan ng mga kabataang lumalabag sa batas. Iginiit ni Pangilinan na ang maling impormasyon ay lalo lamang nililito ang publiko at inililihis ang atensyon mula sa tunay na sa mga suliranin gaya ng iligal na baril, mahinang pagpapatupad ng batas at kakulangan ng suporta sa mga paaralan at komunidad. Dagdag pa niya, nagdudulot din ito ng takot sa mga magulang at hindi makatarungang pagtingin sa mga kabataang may hirap. Dahil dito, hinimok ng senador ang publiko na huwag basta maniwala o magbahagi ng mga hindi beripikadong impormasyon, lalo na sa social media. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, BIR sealed box sa impeachment trial ni Vice President Sara nananatiling sarado hanggang sa pagtatapos ng pre-trial conference. Ang detalye ng balita, ibalita mo DJ Joey Boy. GV Balita Express. Nanatiling sarado o hindi binuksan ang sealed box mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na umano'y naglalaman ng mga tax documents ni Vice President Sara Duterte matapos ang huling araw ng pre-trial conference sa kanyang impeachment case. Ayon sa House Prosecution Panel, hiniling nilang buksan at gawing ebidensya ang naturang kahon, ngunit kailangan munang magsumite ng komento ang kampo ni Vice President Sara bago magpasya ang Senado o ang Senate Impeachment Court kung maaari itong buksan at tanggapin bilang ebidensya. Samantala, sinabi ng prosecution panel na naihanda at namarkahan na nila ang iba pang mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Inaasahan namang maglalabas ang Senate Impeachment Court ng pre-trial order na magsisilbing gabay sa mga susunod na hakbang ng impeachment trial. Nahaharap si Vice President Sara Duterte sa mga reklamong paglabag umano sa konstitusyon, graft and corruption, panunuhol, betrayal of public trust at iba pang mabibigat na paratang, habang patuloy namang hinihiling ng kanyang kampo na ibasura ang kaso. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, para naman sa ibang balita, House Prosecutor iginiit ang masusing pagsusuri sa yaman ni Vice President Sara mula 2007. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. iginiit ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridona na dapat suriin ang pinagmulan ng naiulat na 88.5 milyong pisong net worth ni Vice President Sara Duterte mula pa noong 2007 nang magsimula ito sa serbisyo publiko. Ayon kay Ridon, hindi sapat na tingnan lamang ang mga record mula 2022 dahil kailangang maikumpara ang kabuuang kita, mga ari-arian at utang na nakasaad sa kanyang statements of assets, liabilities and net worth o SALN mula 2007 hanggang 2024. Anya, mahalaga ring masusi ang mga record mula sa Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at mga bank account upang matukoy kung may mga ari-arian o deklarasyong hindi na ihayag. Dagdag pa ni Ridon, ihaharap ng House Prosecution ang mga dokumentong ito bilang ebidensya sa impeachment trial habang nasa Senate Impeachment Court ang pagpapasya kung paano ito bibigyang halaga sa pagdinig. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, para naman sa iba pang balita, DILG ikokonsidera ang total ban sa mararahas na online video games. Nasa kabilang linya si DJ Joey Boy para sa detalye ng balita. DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Iminungkahi ng Department of Interior and Local Government o DILG ang posibilidad na tuluyang pagbabawal sa mga online video game na naglalaman ng matinding karahasan upang maprotektahan ang mga kabataang Pilipino. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, dapat pag-aralan ng Kongreso at iba pang ahensya ng gobyerno ang panukalang total ban kasunod ng ulat na isa sa mga sospek sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City ay umano'y nahilig sa online game na Gorebox. Sa ngayon, pansamantala ng hinarang ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang akses sa naturang laro habang sinusuri ang posibleng epekto nito. Sinabi rin ng DILG na maaari ring isaalang-alang
ang kaparehong hakbang laban sa iba pang online games na may marahas na nilalaman. Gayunman, patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto kung gaano kalaki ang direktang epekto ng violent video games sa aktual na pag-uugali ng isang tao dahil marami ring iba pang salik na nakakaapekto sa asal ng kabataan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Samantala, pasadahan naman natin ng mga balita sa Southern Luzon. Isa sa 2 suspect sa pagpatay sa estudyanteng nasa Regada Festival sa Cavite City, arestado. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Arestado na ng pulisya ang isa sa 2 suspect sa pananaksaka na ikinasawi ng isang 17 anyos na estudyante sa kasagsagan ng Regada Festival sa Cavite City. Kinilala ang naarestong suspect na si alias John, 34 anyos na construction worker. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng suntukan sa pagitan ng suspect at tiyuhin ng biktima. Nang umawat ang biktima, umano'y sinugod ito ng isa pang suspect na si alias Rick na humataw sa kanyang ulo bago siya sinaksak sa leeg. Isinugod pa sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang ikalawang suspect na si alias Rick, 25 anyos at isang tattoo artist na itinuturong mismong sumaksak sa biktima. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, Your Good Vibes. At sa pagpapatuloy ng ating mga balita, Udalo Bridge sa Occidental Mindoro bukas na sa maliliit na sasakyan. Ang detalye ng balita ihahatid ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Mga ka-vibes, binuksan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga maliliit na bihikulo ang Udalo Bridge sa Abra de Ilog, Puerto Galera Road sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, maaari nang gamitin ng mga motorista ang tulay matapos matigil ang konstruksyon nito sa loob ng 3.5 taon. Gayunman, maliliit na sasakyan pa lamang ang pinapayagang dumaan habang isinasagawa ang 21 days na curing process ng semento. Inaasahan naman ng DPWH na pagsapit ng kalagitnaan ng susunod na buwan ay maaari nang gamitin ng lahat ng uri ng bihikulo ang naturang tulay. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Samantala, lalaki agaw buhay matapos pagbabarilin sa harap ng bahay sa San Juan, Batangas. Ang iba pang detalye ng balita. GV Balita Express. Agaw buhay ngayon sa ospital ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin sa harap mismo ng kanyang bahay sa barangay Palahanan, San Juan, Batangas noong gabi ng Hunyo 24. Ayon sa San Juan Municipal Police Station, dakong alas 10:50 ng gabi nang lapitan ng mga suspect ang biktima at paulit-ulit itong paputukan dahilan upang magtamo ito ng matinding tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad na isinugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital habang mabilis namang tumakas ang mga salarin sakay ng isang pulang back-to-back tricycle. Nagsasagawa na ng dragnet operation at follow-up investigation ng San Juan Police katuwang ang Batangas Provincial Forensic Unit upang matukoy ang motibo at maaresto ang mga suspect na nananatiling pinaghahanap ng mga otoridad. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, Your Good Vibes. Samantala, patay na sanggol natagpuan sa gilid ng irrigation canal sa Santa Cruz, Laguna. Sa detalye ng balita, narito si DJ Joey Boy. GV Balita Express. Mga ka-vibes, isang maselang balita, isang sanggol nga na wala ng buhay ang natagpuan sa gilid ng isang irrigation canal sa barangay Labuin, Santa Cruz, Laguna. Ayon sa paunang investigasyon, nakalagay ang sanggol sa loob ng isang kahon at pinaniniwala ang iniwan sa naturang lugar bago ito madiskubre ng mga residente. Agad na rumisponde ang mga otoridad at nagsagawa ng investigasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng sanggol at ang taong posibleng responsable sa pag-abandona rito. Nanawagan naman ng pulisya sa sinumang may impormasyon tungkol sa insidente na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang makatulong sa paglutas ng kaso. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
Dako naman tayo sa ating weather update. Mga ka-vibes, lumakas na bilang severe tropical storm ang bagyong Gardo habang nananatiling nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa pinakahuling abiso ng Pag-asa, taglay ng bagyo ang lakas ng hanging aabot sa 95 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 115 kilometers per hour habang kumikilos hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Bagamat walang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa, patuloy namang pinalalakas ng habagat ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon kabilang ang Batangas, kung saan inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog. Nagbabala rin ng Pag-asa sa malalakas na alon at ilang karagatan at pinayuhan ang mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot lalo na sa mga apektadong baybayin. Inaasahang lalabas ng PAR si Bagyong Gardo ngayong araw at unti-unti itong hihina habang kumikilos patungong timog ng Japan. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, your good vibes. At dumako naman tayo sa ating Good Vibes Balita. Mahigit 1,000 Batanggenyong estudyante tumanggap ng merit-based scholarship mula sa pamahalaang panlalawigan. Sa detalye, narito si DJ Joey Boy. GV Balita Express. Mahigit 1,000 Batanggenyong mag-aaral ang tumanggap ng scholarship grants sa ilalim ng unang yugto ng Merit-Based Educational Grants ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas. Pinangunahan ni Governor Vilma Santos Recto ang pamamahagi ng tulong sa 1,029 na skolar mula sa una hanggang ika-6 na distrito ng lalawigan bilang pagkilala sa kanilang natatanging pagganap sa akademya. Tumanggap ang mga full scholar ng halagang 25,000 pesos habang 15,000 pesos naman ang ipinagkaloob sa mga partial scholar upang katulong sa kanilang gastusin sa pag-aaral. Ayon kay Governor Santos Recto, layunin ng programa na palawakin ang akses sa dekalidad na edukasyon, mabawasan ang pinansyal na pasanin ng mga pamilya at mahikayat ang mga kabataang Batanggenyo na ipagpatuloy ang kanilang kahusayan sa pag-aaral. Muling iginiit ng pamahalaang panlalawigan ng pangako nitong suportahan ang edukasyon at ang mga kabataang nagsisilbing pag-asa ng lalawigan ng Batangas. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita sa umagang ito, hatid sa atin ng Lipham Medics Medical Center. You can follow them on their social media account at Lipham Medics Medical Center, and you may check out their website liphammedics.com. Muli nakasama at napakinggan nyo si Kiko Barako at kasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy. Ito po ang GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita.